Haunted Eskinita. Lumatag na ang dilim, pero wala pa ring nahahanap na malilipatang apartment ang magjowang sina Zeth at Cody. Kasalukuyan silang nasa kahabaan ng Del Pilar Street sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Nagbuhat pa sila sa Mabini Extension ng lungsod kung saan ay nilisan nila ang dati nilang apartment doon, pinaalis na kasi sila ng may-ari na balak magpatayo ng isang mall. Mga 2 linggo lang ang ibinigay na palugit ng landlord nila para makahanap ng bagong malilipatan. Ang kaso, dahil nagbakasyon sila sa Tagaytay, pag-uwi nila ay huli na nang malaman nilang kailangan na pala nilang lumipat. Last day na palugit na kinabukasan kaya wala nang inaksayang panahon ang magjowa sa pagsuyod sa lungsod para makahanap ng malilipatan. Maghapon silang nagtanong-tanong, sa malas nga lang dahil halos walang bakante. Hanggang sa mapadpad nga ang magjowa sa may Del Pilar Street, sa banda pa kung saan medyo tahimik dahil bihira ang dumaraang mga tao at sasakyan. Kapansin-pansing medyo mas madilim sa bandang kinaroroonan nila, kakaunti kasi ang streetlights at ang hilera ng mga bahay doon ay halos puro walang ilaw. Sa isang banda ay may namataang eskinita ang magjowa. Sa may bakana ay may lamppost na manilaw-nilaw ang ilaw. May lumang signboard na nakapako rito, may nakasulat na, "Wonderful Apartments Ahead," na kulay pula at sa ibaba nito ay, "Vacancies Available," at may arrow sign na tumuturo papasok sa eskinita. Sa eskinitang iyon hindi akalaing mangyayari ni Cody at Zeth ang isang tila bangungot na karanasan. Dahil sa pagiging desperado nilang makahanap ng malilipatan ay napasok nila ang isang lugar na nababalot ng isang misteryong wala pang lubusang nakaalam. Iyon nga, pagkapasok ng magjowa sa bungad ng eskinita ay hindi nila napansin ang biglang pagtulo ng pulang likido mula sa pulang arrow sign ng signboard. Sa pinagpatikan naman ng pulang likido ay may lumitaw na isang itim na nilalang na may pulang mga mata. Samantala, nasa kaloob-looban na ng eskinita ang walang kamalay-malay na magjowa nang umpisa nilang mapansin na halos lahat ng mga apartment doon ay sira-sira na, halatang mga luma na at walang umuupa. Ang mga bakuran ng mga apartment ay tinubuan na ng ligaw na mga damo. Ang mga dingding naman at bintana ng ilan ay may bitek-bitek na at ginapangan na ng mga baging. Teka, Han, bakit ganito dito? Feeling ko maling lugar yata ang napuntahan natin, Saturday inig ni Zeth habang sinisipat ang paligid. Matagal na yatang deserted ang mga apartment na ito. Oo, nga, sang-ayon ni Cody. Ni walang katao-tao rito, mukhang tatayo lang, dagdag pa niya. Kapag kwan ay tumano siya at inarak ang dulo ng eskinita. Madilim-dilim man ay namataan pa rin naman niyang pader na ang nasa kadulo-duluhan, nangangahulugang dead end na. Teka, pader na pala sa dulo. Mabuti pang ang umalis na tay, dugtong wika ni Cody, naputol nga lang ng malapit sa dulo ng eskinita ay may nabanagan siyang balto ng tao na nakatayo na parang nakamasid sa kanila. Hindi kita ang mukha ng bultong iyon maski ang suot nitong damit kaya mas mukhang anino lang ito sa halip na tao. Iyon lang, hindi ito sumagi sa isip ni Cody ng mga sandaling iyon. May tao pala roon, Han. Isang mama, lapitan natin. Magtanong tayo tungkol sa lugar na ito. Huwag. Ngunit pidyo ni Zeth kay Cody nang hahakbang na sana ang huli. Mabilis niya rin hinayla ang jowa tuloy halukip-kip sa braso ng lalaki. Hindi pa nakontento ay biglang nagyuko na rin ang ulo si Zeth sa katila nanginginig na nagsumiksik sa katawan ng nagulat at nagtatakang si Cody. Kaya pala ay hindi na nakaya ni Zeth ang nakikita. Ay iyong mama, Cody, nakalutang. Panipi, napalingon si Cody sa tinutukoy ng jowa at talaga namang napaatras siya nang makitang nakalutang nga ang inaakala nilang mama. Idagdag pa, umaalon din ang kabuuan nito at unti-unting nagkaroon ng singkit na mga matang ang kulay ay nagbabagang dilaw. Dahil doon ay lalo pang napaatras si Cody. Si Zeth naman ay napahikbi na. Nang pareho na nilang nakikitang dahan-daang lumalapit sa kanila ang nilalang na iyon, agad-agad ay kumari pa sila ng walang lingon-linggang takbo patalilis. Pagdating nila sa may papalabas pa lang ng eskinita ay kapwa sila natigilan. May isang itim na pusa kasi na hindi pangkaraniwan ang laki ang biglang lumundag paarang sa daraanan nila. Pinanlakihan ng mga mata ang magjowa. Paanong hindi ay pag-alit na nakatitig sa kanila ang kulay pulang mga mata ng pusa habang tumatawid sa daraanan sana nila. Pagkatawid ng pusa ay paantebay na umupo ito sa gilid sa kamuling tinapunan ng nakatatakot at matalim na titig ang magjowa.
Kagulat-gulat na umiyaw pa ito sa mababang tono sabay kalmo ng merimimang beses sa aspaltong kinauupuan na para bang may masamang ibinabadya. Cody, anong gagawin natin? Tatawid ba tayo dyan sa tinawiran ng pusa? Kinakabahang tanong ni Zed sa jowang nooy napapamuran at hinihingal sa kaba. Namput siya. Ano ito? Patibong. Kung tatawid tayo riyan ay baka ikapahamak natin. Tapos kung hindi naman, maaabutan naman tayo ng anino. Galit na asek ni Cody habang hindi mapakilang palinggan lingon sa magkabilang dulo ng eskenita. Ang aninong humahabol sa kanila ay biglang huminto sa isang banda ngunit malapit lang sa kanila. Mga puto kayo. Hindi na napigil ang mura ni Cody dahil sa nararamdamang takot at inis sa realisasyong na-trap sila sa sitwasyong iyon. Hindi kami natatakot sa inyo. Kung sa akala ninyo ay naniniwala pa kami sa pamahiin, pues. Naudlot ang matapang na paghahaman ni Cody nang bigla na lang magsisigaw si Zed habang may itinuturo ang nanginginig na mga kamay. Takang itinutok ni Cody ang mga mata sa itinuturo ni Zed at talagang napahugot siya ng malalim na hinga at napanganga sa nakita. Ang dating iisang malaking itim na pusa ay dumami at hamarang sa bungad ng eskinita, lahat ay sumisingasing na nangakalitaw ang mahahaba at tinutuluan ng laway na mga pangil. Cody, ano ang gagawin natin? Ayoko pang mamatay. Paiyak na halos bulong na lang ni Zed na bandang huli ay tuluyan ng sumalampak sa sementadong eskinita, bagay na ikinapag-alalang mainam ni Cody. Zed, tumayo ka. Huwag kang ganyan. Kailangan nating magpakatapang para hindi tayo samantalahin ng mga iyan. Tumayo ka, please. Pagpapalakas loob ni Cody kahit na siya mismo ay kinakabahan. Please, hon. Lalabanan natin ang masasamang mga kampong ito ng dilim. Noong una ay umiling-iling si Zed. Pero napaisip siyang may punto ang jowa. Kung magpapakita nga naman sila ng kahinaan ng loob ay baka ikatuwa pa ng mga kampan ng dilim. Kaya tumatahip man ang dibdib ay tumugon naman si Zed sa udyok ni Cody. Nanginginig pa ang mga tuhod na tumayo siya. Eksaktong tuluyang pagtayo ni Zed ay siya namang mas pagbangis ng pagsingasing ng mga pasang itim na umakma ng susugod sa kanila. Mukhang hindi rin papayag ang mga ito na makalabas sila. Kasabay noon ay ang muling paglapit sa kanila ng anino. Ang mga pintuan naman ng mga apartment sa palibot ay nakita nilang pakalabog na nagbukasan sa kamay naglabas ang mga anino ring may nagbabagang mga mata. Ay, Cody, bakit ganito? Anong nagawa nating masama para danasin natin ang ganito? Pahagulgol na tanong ni Zed. Grabe ang panginginig ng boses niya. Si Cody naman ay ang mga nilalang ng gabi ang kinausap. Tila nagdaramdam na hindi malaman kung may iyak na rin ang tinig niya. Ano ba ang kasalanan namin sa inyo, ha? Bakit ginaganito ninyo kami? Pero patuloy lang ang mga nilalang sa dahan-daang paglapit sa magjowa. Lalo na ang naglalakihang mga pusa, atat na ang mga itong. Mandamba, dahil sa nasusukol na rin lang at wala na ring magawa ay sinubukan na lang ni Zed ang makiusap sa mga elemento ng gabi. Maawa kayo, wala kaming kasalanan para gawan ninyo kami ng masama. Huwag ninyo kaming patayin, ngunit sa wala pa rin. Patuloy pa rin ang mga ito sa paglapit hanggang sa isang dipa na lang ang mga ito sa magjowa. Huwag kayong lalapit, isinusumpa ko kayo, oras na lumapit kayo ay katapusan nyo na. Desperado't nangigigil ng bulyo ni Cody, isang maling hakbang sanhi upang lalong magngalit at tuluyang mandamba ang mga itim na pusa. Matapos iyon ay himalang nabuhay pa ang magjowa kinabukasan. Kung ano ang naging dahilan at natakasan pa nila ang inaakala nilang katapusan na nila, ay nang dahil sa palihim na ginawa ni Zed. Habang dinadamba sila ng mga pusa ay umusal siya ng dalangin sa kauna-unahang pagkakataon sa Diyos na iligtas sila at nangakong kung makaliligtas sila ay tatalikdan na nila ang pagiging mga atheista. Iyon lang, matapos ang kahindik-hindik na gabing iyon ay sugatan silang natagpuan na nakahandusay sa may bakana ng eskinita. Marami ang nagusyosong mga tao. At nang isakay sila sa ambulance van na nakahimlay sa stretcher ay si Cody ang nakapansin sa signboard na nakapako sa lamppost sa bakana ng eskinita. Kahit nanlalabo ang mga mata dahil medyo nahihilo pa ay nabasa pa rin niya ang nakasulat doon. Laking gulat niya ng iba ang nakasulat doon. Ito ang nabasa niya. Warning, never ever enter Haunted Eskinita.